Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our most gracious Heavenly Father, we come to you today to praise and worship you and give you thanks for all the things you continue to provide for ourselves and our families. Father, we humbly ask for forgiveness for all the times you have offended you. Continue to guide and protect us, Lord. Bestow upon us your unending grace and healing, that we may in turn become instruments of gentleness and compassion to others. We ask all this in the name of your Son, our Lord Jesus Christ, with prayer and intercession of our Blessed Mother. Amen. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم وحد صفوفنا بين المسلمين والنصارى واللوماد إلى صراطك المستقيم. اللهم امنحهم العيش بالأمن والسلامة والتنمية المستدامة في مدينة دافاو. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Amoy nen manama kami gimot tolangon, manotod kakarosono, si koikaw kami dokul tolangon, way migtumpi to tano, si koikaw kami bohoy to kopianan tolangon na maotaw, pusako kapusuno, kana akong to pabulos koy, o agbuyo koikaw, way bohoy kat pabor, kahalaan, kalinaw, to kanami, no pag-ugpo, way kasabo ka koy, oyot kalambu. Kay kuro tamana kakodin panubad way pag-ampo, kaupianan igboy no, way kakoy kong ingono, way kahalaan ka lang. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, helos ng sinakalan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyang ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisingil, sa nagagang tutok sa simoy at sa langit ng pagaw, ay hinatang tudla, kawin sa pagkayang minamahal, ang isang lang matawad mo'y tagumpay na naghihingi, ang bituin at araw niya kailan ang ay di magtitingin. Luman ang araw ng warhabit pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang hindi kaya na pagkay mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. MOBS Mindanao Online Broadcasting Services, MOBS Radio TV, nagsibya gikan sa dakbayan sa Davao, pinaagi sa online platform nga maghatod og mga impormasyon ug balita. MOBS Oras sa Sibanan MOBS Radio TV, alas 8:40 sa buntag. Mga kamaus, mayong buntag natong tanan. Alya karon ang balitang alas 8 atod kaninyo sa Barangay Neighborhood Multipurpose Cooperative. Adlaw kita karon nga Miyerkules pizza 18 bulan sa Pebrero 2026. Alya atong headlines sa itong mga balita. Kini si Bernardo Velez. Gatosan sa mitambong na unang misa subay sa Ash Wednesday. Samtang kanhi Presidente Duterte dili mapila sa via video conference sa ICC hearing karong Pebrero 23.
Samtang Ramadan sugda na sa Pebrero 19. San Pedro Cathedral may pagawas og schedule aton sa Miyerkules sa Badlis sa Agtang. Atong ang gipangita na sa Visayas o Mindanao. Samtang HBI sikop sa bypass operations Tagum, 4 million pesos nga druga na kumpiska. Banaw idkab sikop asawa sulod sa lodge kay nagbimbang. Sa provincial nga balita, Davao Occidental Governor naglakip na sa mga top performing governor sa Mindanao. Og hilabtanong ugangan gikasuhan sa iyang umagad. Sa Miguel Bay Planta sa Santa Cruz, nanguna sa 2025 top 3 taxpayers. Samtang Davao Light to Davao del Norte Hospital Kapalong Zone DLPC energized na. CGSS nagpaigayon og info drive sa Baganga. Mao kato mga uluhang tudling sa ato mga balita. Kani nga balita hatod kaninyo sa Barangay Neighborhood Multipurpose Cooperative o BINIMCO. Ikaw nasab may buntag sa kuang gago na si Tolio Bilis diya sa may Barangay Acacia ding Dakbayan sa Davao. Sa mga detalles ng mga balita, ana karon sa gatusan ka mga Katoliko ang mitambong sa unang santo sa misa sa San Pedro Cathedral sa San Pedro Street, siyudad sa Davao, subay sa Ash Wednesday. Karong buntag, musunod ang misa unyang alas 10 sa buntag nga gipangunahan ni Archbishop Romulo Balles. Samtang sa itong balita, dugang sa itong mga balita, dili mapila si former President Rodrigo Duterte pinagi sa video conference sa iyang confirmation of charge hearing sa International Criminal Court nga gikatakda karong Pebrero 23 adlaw kada Lunes. Sumala sa iyang abogado nga si Nicholas Kaufman atol sa usa ka TV interview, walay plano ang kaning presidente nga matubang sa korte gamit ang maong teknolohiya sa adlaw sa hearing. Ang maong pagtaral ipaygayon sa dahig Netherlands sugod alas 5 sa hapon. Oras kana sa Pilipinas sundan pa kini sa pitsa 24, 26 o 27 ning bulana. Gilauman nga ipasabot sa prosecution sa depensa og mga abogado sa mga biktima sa gikaingong crime against humanity ang ilang mga argumento tubangan sa mga judges sa pre-trial chamber. Magsugod na ang Ramadan karong umabot nga Huwebes, Pebrero 19. Sumala ni Bangsamoro Grand Mufti Sheikh Abdul Rauf Gulani o Gulalini. Gihimo ang maong deklarasyon human nga wala makit-ang ang bulan sa gipaygayong moon sighting karong gabi. Sumala pa karong Huwebes gilauman ang usa ka bulan nga pagpausa o hugot nga pagampo sa kaisunang Muslim isip pa rin sa ilang tinuhuan. Sugda na sa Pedro Cathedral Parish ang panahon sa Kuresma. Pinaagi sa pagpaygayon og mga misa karong Miyerkules sa Badlis o Ash Wednesday, Pebrero 18. Pangunahan kini ni Archbishop Romulo Balles ang misa alas 10 buntag unya. Dungan sa ubang English language sa misa nga alas 6 sa buntag o alas 12 sa udto. Alang sa mga buot motambong sa Cebuano Mass, dunay po'y gitakda nga schedule alas 4 sa hapon o alas 5:30 sa hapon.
kini nga tinuig nga tradisyon timaan sa paghinulsol sa mga magtutuo samtang gisaulog ang Lenten season. Dugang sa ito mga balita, masaligon ng National Bureau of Investigation ng NBI nga madakpan na dinhi sa Pilipinas ang negosyante nga si Charlie Atong Ang. Gisugdan na sa matod pa sa ahensya ang pagsusi pipila ka mga lugar sa Visayas ug Mindanao base sa mga impormasyon nga ilang nadawat gikan sa ilang mga informant. Kaya tumaan nga napakyas ang NBI sa ilang miaging operasyon sa Makati City, human wala makitaan si Atong Ang sa duha ka balay nga gipanigyahan kuno sa iyang mga anak. Dugang sa mga balita, sikop sa otoridad ang usa ka ilang high value target nga nailyan nga si alias Mata, human makuhaan og gikutuwang nga shabu sa Purok 6A, Barangay Kanukutan, Tagum City, alas 10:45 o 54 sa buntag sa hiniusang operasyon sa PDEA Davao del Norte o ang Tagum City Police Station. Nakuha gikan sa 34 anyos nga suspect ang illegal nga druga nga dunay gibanabanaang kantidad nga 4,287,500. Nagasugod ang operasyon sa dihang mibaliga og balor 17,500 nga gituang shabu. Ang suspect ngadto sa usa ka undercover agent nga nagpakaringnon nga buyer. Pasakaan na karon og kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang suspect nga nakaron sa kustudiya sa kapulisan. Samtang duga sa mga balita, sikop ang usa ka bana og iyang itkabs nga nagdula ibabaw sa kama sulod sa usa ka lodging house sa Purok Sita 3, Barangay Katarman, Liloan, Probinsya sa Cebu. Base sa report, nagpatabang ang mga otoridad si alias sa Bern, 39 anyos, usa ka negosyante. Human nga nakadawat og report nga dunay kuyog ang iyang bana nga babae nga misulod sa usa ka lodging house. Gilayon usab kining girespondihan sa mga otoridad rason nga nasikop ang bana si alias Sinaw Pikoy, 40 anyos o production worker sa iyang idkabs nga si alias Imyat, 38 anyos, dalaga nga residensya na San Pete nga munisipyo. Nasairan nga naabtan sa asawa ang mga pulis ang duha nga wala nay sapot og hubo og nagbing bangay pas ibabaw sa kama. Sumala pa, nasikop ang duha niadtong adlaw nga Domingo human sa selebrasyon sa Valentine's Day. Sa kasamtangan, balhog ang mga suspect sa gikatagdang pasakahan o kasong concubinage. Dugang sa laing mga balita, giila pinagi sa Institute for Global Education Exchange and Internship nga lakip sa mga top performing governors of Mindanao si Davao Occidental Governor Attorney Franklin Colin Bautista. Sumala pa, tungod kay nakakuha kini og 78% nga satisfaction rate. Himailhan nga pasidungog og pag-ila sa strong leadership o commitment alang sa public service nga kanunay nga ginadalit sa mga taga Davao Occidental nga kini padayon gapon ang ilang serbisyo. Samtang sa dugang pa sa mga balita, patong-patong nga mga kaso ang gituang karon ug atubang karon sa usa ka ugangan tungod sa gilabtanon kini sa kinabuhi sa iyang umagad. Kasong paglapas sa privacy violation o harassment ang gihampak sa umagad nga si alias Jenny batok sa iyang ugangan nga si alias Consing o pulos tagpuyo sa sila sa isla sa Buho o sa Bohol. Gikustudiya karon sa kapulisan ang maong nga ugangan. Matod pa gikanayon sa umagad nga si alias Jenny nga ang kanunay sa nga pangpanghilabot sa iyang ugangan nga si alias Consing
sa ilang kinabuhi nga nagtukmod kaniya aron magduso og reklamo. Matod ni Jennifer na mugna ang stress kaniya og way hunong ang pagpaghilabot sa iyang ugangan diin aduna pay panahon hulgaon kini nga palayason sa ilang balay. Nabuki kisap ang sa ugangan ang cellphone sa umagad o gitan-aw ang mga mensahe, email o pribadong datos. Kini kalapasan sa Republic Act 10175 con Cyber Crime Prevention Act of 2012 o Republic Act 9262 con Bausi Law tungod sa epektong psychological effect. Samtang sa laing mga balita, may gawas base sa records sa Santa Cruz LGU Business Permit ang licensing office ko na BPLO nga nanguna ang San Miguel Brewery Plant sa Barangay Darong isip pinakadako nga business tax remittance sa nakadidad og 20.24 million. Gisundan kini sa Thermal South Incorporated sa Aboitiz Power nga dunay 17.87 million. Ikatulo ang BIMIG nga dunay 15 million nga maoy naglangkob sa top 3 taxpayers 2025. Narehistro ang BPLO o 758 ka mga negosyante nga adunay total generation nga makabat kini sa 117.3 million nga buhis nga nakolekta sa gobyerno. Samtang sa laing nga bahin sa ato mga hanig sa mga balita, malampuson na kompleto ang pag-energize ang initial area sa Kapalong lakip na ang Davao del Norte Hospital Kapalong Zone. Nahimo kini human nga konektado ang 2 kilometros nga distribution line gikan sa barangay Pag-asa ngadto sa Municipal Hall. Nakahatag kini og stable electricity con power supply nga essential nga gikinahanglan pag-ayo alang sa nakadaiyang healthcare o sitting tugutan ang medical equipment nga modagan nga kasaligan magpreserba ang critical medical supplies o makabaton og interrupted patient care. Kadungan sab nini ang paghatag og hospital og lig-ong kapasidad samtang naghatag og gayon og dugang mga kabalayan o establishmento nga niapil. Kabahin ang pag-akomodar sa newly covered franchise area sa Republic Act 12144 na otorisado ilaw sa Provision Certificate of Public Convenience ang necessity nga gi-issue sa Energy Regulatory Commission o ERC. Dugang sa atong mga balita. Subay sa Memorandum Circular Number 2017-001 nagpaigayon ng Coast Guard Substation Baganga og Information Drive sa publiko. Gipunting sa Info Drive ang paghimo og safety, security and environmental numbering system partikular na sa Barangay Lukod, Baganga, Davao Oriental. Pagpalamok kini sa kaalam nga mananagat pagmuntar sa mas luhas nga panagat o pagpanagat mas gipakusgan sa maritime security nga pagpasiguro sa mas paspas nga pagresponde panahon sa emerhensiya sa kadagatan. Dugang sa ato mga balita, gipangunahan ni Ramon Magsaysay Awardee Father Flavie Villanueva ang paghabwa sa nahibiling duha ka extrajudicial killing victims gikan sa Manila North to South Cemetery niadtong Lunes. Ang mga naghibiling patay nga lawas ibalhin nato sa Dambana sa paghilom sa giilang unang AGK Memorial Site sa Pilipinas nga nimutang sa Luluna Catholic Cemetery sa Caloocan City. Kasamtangan niya mabot na sa 116 ang gilubong sa Dambana paghilom sa nasilbing
na matupa handumanan sa mga biktima sa kampanya batok sa illegal nga droga. Samtang niini magsugod karong Lunes, Pebrero 26 ang pagkumpirma sa mga kaso batok kang kaning Pangulong Rodrigo Duterte at tubangan sa International Criminal Court kon ICC sa The Hague, Netherlands. Ini may kalabutan sa padayong panawagan sa mga pamilya o grupo nga nangayog hustisya alang sa biktima. Samtang sa laing bayan sa itong mga balita, gidawat uban sa Garbo ang dakong dungog sa Special Action Force kon SAP. Ang mga miyembro sa PNP SAP SWAT challengers nga pagbalik sila sa nasod niadtong Domingo. Human sa ilang partisipasyon sa UAA SWAT Challenge 2026 nga gipaygayon sa Dubai. Sa kompetisyon nga gisalmutan sa 109 ka mga team gikan sa 48 ka mga nasod. Nakapot sa Philippine National Police ang ika-14 nga pwesto sa kinitibuk ang ranggo. Gipakita sa maong kaliukan ang kahusay o kakusog sa mga miyembro sa elite unit. Daghang netizens ang miday sa ilang performance, abilidad, disiplina atol sa international nga competition. Dugang sa mga balita, Island Guardian City of Samar padayon sa gipaghugna o gipahugtan nga Coast Guard Station. Igakos pinagi sa Coast Guard Substation sa Kaliklik ang ilang maritime safety operation. Pinagi sa regular nga pagpahigayon ng pre-departure inspection sa mga sakinan nga dili pa kini mularga. Tumong niini masiguro ang kahimtang sa mga sakinan o kaluwasan sa mga pasahero o tripulantes nga magdawig sa kadagatan sa Igakos. Gipahimungnuan usab ang mga boat operators sa mga musunod sa maritime safety regulation o kanunay nga pagbantayan ang kahimtang sa panahon sa dili pa mo biyahe. Samtang sa ato ang balita sa lakat sa panahon. Sumala po sab sa pag-asa ang kasamtangang panon kapikto kini sa kining northeast monsoon affecting Luzon and Sterling na affecting sa rest of the country. Garong panahon na ang Caraga Davao region diin weather condition nga magdug-umon kini sa kalangitan na dunay pagkatakatag nga pag-ulan o thunderstorm. Inungdan kini sa Sterling in fact na posibleng nga mitabok kani sa usa ka flash floods or landslides sa kining tawag nga moderate times heavy rains dito sa Cagayan sa Bila, Aurora, Quezon, Camarines Norte. Weather condition madag-umon gyapon ang kalangitan adunay mga pag-ulan-ulan sa kining niyang northeast monsoon. Samtang sa Mindanao, dunay mga panagdag-om gyapon sa kalangitan, dunay isolated rain shower, thunderstorm, kani hinungdan sa esterless impact nga posible makahatag kini pagbaha o landslide during service sa thunderstorm. Sumala po sab ang Davao City nakatagamtam kini og madag-umon nga kalangitan gumikan yapon sa esterless nga dunay mga posibleng pag-ulan sa pipila ka mga dapit. May gala mo kato naglangkob sa ato mga balita. Hatod kaninyo sa Barangay Neighborhood Multipurpose Cooperative o ginosab sa ako ang paringking nga namino diyan nga si Tulio Velez uban sa iyang pamilya sa Barangay Acacia, siyudad sa Davao. Kauban lang hotong sa Mobs Radio TV nga inabagan usab kita sa Technical Department Digital Support
Pinagi ni Mabs Emily Ampilanon. Ako kini si Mabs Bernard Nibril Velez sa Balitang Alas 8 din lang sa Mabs Radio TV. MOBS Mindanao Online Broadcasting Services. Mobs Radio TV nagsibya gikan sa dakbayan sa Davao pinaagi sa online platform nga maghatod og mga impormasyon ug balita. Mobs Radio TV, member of Mindanao United Media Association of the Philippines Incorporated. MOBS Mindanao Online Broadcasting Services. Mobs Radio TV nagsibya gikan sa dakbayan sa Davao pinaagi sa online platform nga maghatod og mga impormasyon ug balita. Mobs Radio TV, member of Mindanao United Media Association of the Philippines Incorporated. MOBS Mindanao Online Broadcasting Services. Mobs Radio TV nagsibya gikan sa dakbayan sa Davao pinaagi sa online platform nga maghatod og mga impormasyon ug balita. Mobs Radio TV, member of Mindanao United Media Association of the Philippines Incorporated. Oras mga kaigsunan, alas 9 na sa buntag. Balik ta diri sa atong panagbanuban na Balitang Alas 8. Atong gipanubayan diri karon ang pipila ka mga balitag impormasyon diya sa probinsya sa Davao de Oro. Kay doon na activity puhon daw diya. Kining Bulawan na Festival diyang dapita. Dagan na sa mga activity no ginapatigayon labi na sa Pantukan, Bato, Compostela pagba kaning kuan duwa Bulawan Basketball Tournament nga gipaygayon sa Nabuntura National Comprehensive High School karong adlaw. Si kanya pon padayon gyapon ang ilang mga dula. Unya dunay mga kuan na uban pang mga activity no related kani sa kining Bulawan Festival. Gani nga dunay mga panawagan usab sa taga Davao de Oro ngadto sa mga farmers para sa paghitabong Bulawan Festival 2026 ngadto sa Agri Fishery Innovation Pitching Contest no nga dunay duha ka kategorya alang sa kapilian sa Smart Agricultural o Non-Food Processing no ni manindot kini ang ilang mga programa dito sa Bulawan Festival activity. Kinsa pwede mo appeal matod pa ang out of school youth or in school youth ano yun? Youth farm youth. Okay, resident sa probinsya sa nag-edad 18 hanto sa 30 nga edad. Ayan, all pwede individual do or grupo after naman member of the team. Og nya mag-register pinagi sa link sa https://bit.ly/b4btcffp. Ayan. Iyawa po na yung mga kwan Or pwede ka po scan sa QR code nga makita sa social media. Card human sa registration palihog lata ang opisyal nga tawag gikan sa opisina sa Provincial Agriculturist Office alang sa pagkumpirma sa mga nakasulod sa top 5 finalist sa per category. Ni siya mga kamabs no, daghan sa mga activity usab dito sa Davao de Oro sa kaning ipaygayon nga puon nga Bulawan Festival. Abot kato sa pugka ilahang ko na ni ilahang culmination program. Dirita sa uban mga probinsya ato ning tan-awon ha, dirita sa kuan. Ato dilion diri sa may Davao Oriental siguro no. Kay dia si Governor Dayang Hirang, daghan po di siya mga nahimo usab dia sa may Davao Oriental. No? Dirita. Kay dugay mga hotline po tila ginapaybalo. No man ingana dapat ang probinsya magpaybalo mga hotline. Ambot tas Davao del Sur nabay mga ingana po.
Kayo sa nindot kini nga balita nga kini gitawag nga leadership recognized partnership strengthen, no? Gipaskusgan gayud ang partnership isip pag gitawag nga recognition sa pagpangulo. Kini usa ka proud moment kini Governor Nelson Dayanghirang nga honored sa Philippine National Police Regional Office 11 ang gitawag nga recognition o pag-recognize ngadto sa firm leadership or active role sa pagpakusog sa regional peace and order atol sa PNP Day celebration nga giheld pa niadto mangilabay nga mga adlaw. Now sa kini nga plaque nga symbolizing kini sa mga dagko nga gi-align sa gitawag na accountability o share responsibility sa pagprotekta ngadto sa komunidad. Peace is not passive, is a plan, it is coordinate, it is sustain. Tama na. Kaya ang kalinaw, dili lang ni sa usa ka pamaagi nga mabalukon nga mga plano, kundi doon na kinagitawag nga sustainable coordination, especially sa barangay o mga katawhan, aron gayod nga mapatunhay ang kahusay kalinaw sa matag lugar, especially sa Davao Oriental. Na siya. Onya sa laing bahin usab sa Davao Oriental gyapon, dunay dako nga plano or rolling forward sa Davao Oriental transport sector kani. Gipaabot manggod sa LTFRB isip partnership nila sa probinsya sa government sa Davao Oriental pag-push nini pagtulak ni padulong sa local public transport route plan kung LPTRP and exploring na ma-establish ang kining niyang sa LTFRB ang extension office ngadto sa probinsya, move that will bring service closer to the operators commuters kini at madala ngadto sa kining niyang serbisyo paduol ngadto sa mga operators o mga commuters sa kining niyang mga pasahero sa mga sakyanan ng public transport. Uban sa ni Governor Dayanghirang ang active partnership sa LTFRB 11 gipadako kini nga lakang are being taken to modernize route o kani pag-improve sa accessibility, pagpakusog sa regulation o insurance safer, more efficient public sa maong transportasyon kada adlaw diya sa Oriental Davaoenyo. Kaning dalan head of clear, better transport, better service, better future. Tuwa sag moto, no? Na dito ang regional director nga si Director Nonito Llanos nga mibisita og milamano ngadto kang Governor Nelson Dayanghirang. Kini nindot ni may gala kining LPTRP kon local public transport route plan kay ang gobyerno manggod mo issue ani kay dili manggod mahatagan og kanang naang ruta ang mga transport sectors labi na og karon kay modernization na kay gi-modernize na ang mga sakyanan kay kan mga depleted mga sakyanan nga makabukol-bukol pug ka musakay, no? Makabukol-bukol pug ka mosakay o gani pa man matod pa sa report o reklamo sa mga pasahero nga mosakay sila og kana mga multicab, sa mga daghan nga mga gagmay nga mga sakyanan ay makapakog-pakog yun oy. Matod pa makapakog-pakog gayod kay di man makatarong sila og saka. Mo na siya. So kinahanglan gayud kini mga kaigsunan nga ang gobyerno maghatag yun og LPTRP, no? Ngadto sa mga transport sector o especially ngadto sa kanang naang LTFRB aron dunay open nga ruta. Nga na siya kay kung wala man goy ruta nga iablihan sa usa ka lugar, especially Davao Oriental, walay modernization may tabo. Ingana gina siya. At least man lang ang mga pasahero, ang mga sumasakay komportable sa pagsakay sa usa ka nindot na sakyanan kay ang type ni bus manggod.
Bus type kani siya. Gagmay nga bus type og musulod ngadto sa kaning niang labi na gitawag nga class 3 class 3 nga classification. Class 3 classification abot na siya mga 55 seaters capacity. O niya ang class 4 din na siya ang class 3 ngadto sa 35 seating capacity. Ang class 2 nara na sa mga 25 siguro, no? Nga capacity. So, meaning ang standing nini dili gud masangko sa ulo kay luag-luag pa man, no? Kay gawas kung mapuno ang bus niya na o minibus kanang modernization nga bus, na may kanang standing gyapon og dunay magunitan nila sa ibabaw nga bahin para safe ang mga pasahero habang gadagan ang maong sakyanan. Ingana na siya. So kini daghan man tayong mga supplier, no? Di lang ato panganlan ng mga supplier kay basig makabayad unya sa kaning advertisement. Lisod na. Nya siyempre mga kamabs ato kining panubayan ang mga pipila dapat yung mga pipila kadya mga mga area nga wa makahatag pa sa kining ni ang LPTRP especially sa Tagum ambot magyud na si Rioy di man gyud makahatag og sana kanang land na transportation route plan ngadto sa mga LTFRB aron ihuwad na ni ngadto sa mga transport sector kay naghandom po sila nga mailisan na po ang mga sakyanan especially kapalong. Ang kapalong wala pa nagmodernize og sakyanan, ang jeep na nga dagko din na makapakug-pakug lang gyapon. Nya mga kuan pa kita ang mga jeep na dagko managnaong mga jeep nila dia. Dagko ang tagkuan go tag double tire go ang ato mga jeep diri sa Davao gagmay man. Pero dito sa kuan kanini ang kapalong dagko kayo simod murag truck na. Double tire. Nya kay mao man gyapon bisag niabot tag 55 seating capacity, punan lang gyapon nay sinabakay diri. Ura tanig si Elias sabak ni diri, sabak na dito, sabak na diri. Anak ng kalabasan niya nang napita sa may kapalong biyahe pa dong Tagum. Mao po diya sa Santo Tomas. Naiga biyahe da jeep Santo Tomas to Tagum. Nadya og kini kailangan gay dunay modernization mahitabo. Pero duna man gay uban pud LG ug di makahatag og LTPRT. Sama anang taga Tagum City. Ni Mayor oy ambot pagyud iya man gyud pagbigyan ni mga motorsiklo. Kanang motorsiklo nga di nagbayis-bayis anang highway niya padulong na pod sa kanang naang kanang San Isidro ba na nga barangay mulapos ngadto sa Mako. Mapilikab diya highway nara ba tay existing nga balaod Republic Act 110 man siguro to nga dili magsubay-subay ang mga pedicab sa National Highway pero ambot lang ba ni siyudad sa Tagum gitugutan man ni Mayor oy mas pabor gyud Mayor oy ni mga tricycle nga naman alam na dets politika dets di man kakuwag buto si oy di napita hilabtan niya mga tricycle mao nang di mo issue og kanang LPTRP para sa LTFRB ngadto sa transport sector. Gusto noon ta nga mag-modernize ang mga sakyanan diya sa Tagum nga magbiyahe. Tagum to kanang ni ang Banay-Banay na may gabiyahe diya. Tagum to Kapalong. Tagum to kanang naang Mako. Padulong na po dito sa may Mabini. Mga multicab man na. Hasta gagmaya. No? Diyos po santo, peting gagmaya ng mga multicab yan, gabiyahe alkansi kayo. Pinari ka sulod sa multicab, ang seating capacity sa multicab, nara na sa 8. Nya pugson og suksok. Pa'y matigayon na sabak na diri, sabak na dito. Kanya makapakug-pakug pag yun ang mga pasahero diyan ng multicabs.
dapat unta si Mayor Oy mag-issue na og LTPRT sa mga transport sector o sa LTFRB para dunay ni modernization nga may tabo. Behind na kita sa laing nasod. Oy, behind na kaayo ang Tagum City sa laing nasod. May maning Davao. Kaya ang Davao, daghan kay libre sakay. Nakita na ko sponsyano nga, sa magiatangan ani mga tao, pati mang dagana. Katuday libreng sakay nga naa sa City Government of Davao, naapay libreng sakay sa National Government. Gihulat nila nagpila. Perting nuuya sa mga driver, way kita. Kaya tuan naman sa libreng sakay. Ambot ba ni nga itong gobyerno maglibog pag usahay ba? Nagtabang ba ni sa itong transport sector? O tabang duot ni nga wa na pasahero makuha. Ha? Urag nga ingana gid ang mahitabo gid aning kalakihan eh. Kay tungod anang libre sakay. Alam na Dets, politika kaya po Dets. Para papugi points ba? Alam mo nun mga yung Davao kay naay manggoy kuan kay libre sakay. Pero mga bang driver wala kita. Luoy na kayo. Kung doon mo nang nigamay na karon, kabalo mo nga nung nigamay na ron ang mga kuan, ang mga nagbiyahe nga ron mga transport, public transport. Gumikan ka na mga kaigsuunan sa kuan, sa kadaghan ng kompetensya, no? Ang uban gipang baligya na mga sakinan nila, no? Kanya kita ninyo nga usahay manggod nga peak hour, daghan kay maghuwat oy. Daghan kayo. Mao na karon ang gawas na mga libre sakay karon nga gi-provide sa gobyerno. Kay uban mangundang na mga kuan, mga driver kay wa mas like kita. Nang dapita diya. So naginaot ta may galang adunay mga nindot gayud pa nga mga programa ang gobyerno para sa ato mga transport sector. Dili kay wala mag tabang nigduot para magutom ni ato mga driver. No? So dapat may mga alternative moon. Mas maayo pa kay kung ang inyong mga bus niyo gipadagandagan sa Davao kung mga high priority bus system man na siya nindot man na o man jud ko supak kala. Sus, besa ka kumsakay jud ko ana kay bugnang aircon, komportable ring lingkuranan kay mao man gud ang gitawag ang modernization nga sakyanan nga bus. Modernize ko na siya. Pero kung ingana mga ganing ato na lang hutdon in modernize lang atong isurrender ang kining ni ang mga nga uban pang mga pampasayarong sakyan ng sama ng mga multicab kapakug-pakug ta diha. I-modernize na ang Davao City. Tanan na. Bus na. Nay bus nga gamay, labi na itong mga eskina-eskina nga gagmay. Di man to pwede po pasudon mga dagko nga high priority bus system nga muliko rin nga mga gagmay eskina. Masangit manggid na magbungan ang puros mga dagko nga bus pero dapat dunay gitawag nga classification 1 nga minibus. Para dunay kaning niyang kapilian ang mga sumasakay para kini ma-satisfied gayud ang kalsada kay gagmay ra may kalsada sa Davao. 2 lanes labi na sa downtown area, Claveria, San Pedro, Ponciano, Ginoo ko. Yan na pa'y obrero, na may rutas obrero. O niya, gagmay man kalsada sa obrero, saan man nato na. Oh, no! Bus lang gapon. Dagko. Dili na. Kato lang mga classification 1 nga bus. Kato mga mini ba. Ini bus, muna dapat ipabiyahayon niya obrero. O niya ka lang bahada kay dagko lapad-lapad magkalsada mo na diya to mga high priority bus system. Dapat, limpyo na lang unta. Uy, taga na LTPRP sa siyudad sa Davao ang mga uwang transport sector para modernize na yung tanan. Para maparehan nata sa Korea. Ang Korea, grabe, nindot na kailang transport dito ang mga public transport dito, nindot na kayo sa Korea. Pero this Davao, hinahinay naman. Okay lang, hinahinay. Pero mo, lagi, kaya naalagi ka nang naang libre sakay, dapat patyon driver. Wala kita. Ay, Diyos ko doy. Doon na kita 21 minutos na kalabay sa 9.
sa ato ang programang Balitang Alas 8 diri sa Mobs Radio TV. Okay, good morning Pres. Tanan. Okay. Napasabutuhan dahil si Kuan, si Mobs sa Igpit. Layo, no? Di ba? Siguro kalusap naman ka-programa ni. Basig sabay-sabay na sila ni Mobs Elmer Quintanar. Elmer pod na nang-hate po sa kuha nga di isa ka-program karong adlaw. Ato Huwebes di ka program sa Biyernes na daw siya. So lauman nato may gala nga makita atog balik si Elmer Quintanar sa buntag, no? Ang iyang program is 9 to 10 sa Kumbati sa Mobs Radio TV. Kagahapon sa buntag nakita nyo dito. Gwapo kay to iyang mga litos dito. Na yung mga high-tech. Sa mga ito mga message diri. Okay. Okay. May buntag kay Gagambino. Bobby Puntungan. Ayan. Kusog-kusog po ni Bobby ang ihang YouTube channel niya ba? Mapalo ng tag 3,000, tag 2,000 kapin. Paldo na ni si Gagambino, di ba? No? Kay bayaran nga siya di kuan. YouTube. Okay, mga kaisunan. Salamat kayo sa iyong pagsubaybay sa tuwang programa diri sa Balitang Alas 8 sa Mobs Radio TV. Kay diri ta kutob kay napatay mga importante usab nga lakawon karon. Medyo madagumon ang kalangitan sa Dakbayan sa Davao. We hope nga walay mga ulan-ulan sa ubang mga lugar aron dili kita madisturbo sa tuwang mga lakaw karong adlaw. Bueno, temporary kita manamilit mga kamabs. Ako timbaya ang pipila ka mga viewers karon nga tan-aw og ayo kalimot sa atong FB page follow and share kamo or like kamo kung say mga naadri makita nga mga naka-live diri nga programa, naka-inline nga mga programa diri sa Mobs Radio TV. Follow kamo o share niyo ang Mobs Radio TV ingon usab sa YouTube channel sa Mobs Radio TV. Subscribe kamo. Ayan. So kailangan nato ni aron na more pa followers ang ato ang bag-ong sibihanan pinaagi sa online platform ang Mobs Radio TV. Okay? So thank you so much sa inyong pagsubaybay karong buntaga. Kauban gyapon sa Technical Department Master Control ang ato ang kauban sa kanunay Mobs Emily Ampilanon. O ganyo ng alagad sa kahanginan sa Balitang Alas 8. Mobs Bernard Velez hangtod pon sa amang takna og sibihanan. Balay ko ng Diyos, Davao, Mindanao, Tibok, Kalibutan, mayong buntag kanatong tanan.